Matinding pagsalakay ng Israel na gagawin anytime, mga sangkay. Mukhang malapit na. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, itong ground offensive ng Israel sa Gaza mukhang malapit na pong simulan. At hindi po nagbigay ng oras ang Israel kung kailan ito gagawin, mga sangkay. Malamang, for ano yan? Security purpose. Okay? Para po sa kanilang IDF. So, inihahanda na po ito ng Israel. Subalit, mga sangkay, kamusta yung mga Pilipino doon? Posible ba silang madamay? Para po sa inyong kaalaman, ang ating government ngayon, mga sangkay, mandatory na po sa Gaza. Mandatory na po na lahat ng Pilipino na nasa Gaza, kailangan na nilang umuwi. Okay? Kasi nga po, hindi po nagbibiro kasi ang Israel dito sa kanilang gagawin. Again, ang Israel po, pinaliwanag na po yan ng isang kilalang vlogger international na si Nas Daily, na ang kalaban po dito ay hindi po mga Muslim, kundi ang Hamas lamang, mga sangkay. Okay? Kasi yung iba, masyadong exage, no? Akala nila Muslim po ang kalaban dito ng Israel, though yun din naman po ang relihiyon nitong Hamas, mga sangkay. But, iba po yung kanilang ginagawa ngayon, mga sangkay. Kaya nga po, diniklara na po sila na, dati pa mga sangkay na-declare na sila po itong Hamas ay terror group, mga sangkay. Kaya nga po, nagugulat ako na may mga supporters. Well, ito po ang gagawin, mga sangkay. Habang naghahanda na ang ground offensive ng Israel sa Gaza, patuloy ang kalbaryo ng mga sibilyan doon, kabila ang mga Filipino citizen. Medyo mahirap po talaga ang kalagayan ngayon, mga sangkay. Both Palestines and iba pang mga kababayan natin at iba pa pong lahi na nasa loob po ng Gaza. Kasi binigyan po sila ng 24 hours, no, mag-evacuate. Kailangan po nilang pumunta ng south doon po sa Gaza. Binigyan po sila ng 2 highway ata yun na dadaanan para pumunta doon. At yun po ay safe. Inano na po ng Israel. Kumbaga, niligtas po nila itong napakaraming tao na nakatira po doon sa Gaza para po hindi madamay. Kaya nga lang ang gusto pong mangyari, mga sangkay, nitong Hamas, mukhang gusto nila madamay ata yung mga tao, mga sangkay. Kaya ayaw po nilang paalisin. Kaya nga lang, sabi pa nga ng Israel, kung mahal nyo yung buhay nyo, mahal nyo yung pamilya nyo, please, umalis na kayo dyan. Kasi hindi naman talaga sila ang target. Ang target po, itong Hamas na gumawa po ng kaguluhan at nakakakilabot ng kanilang ginawa. Ngayon kasama sa mga nagpapasaklolo ng mailikas. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling gumising ang Gaza sa ingay at tindi ng pagsabog mula sa airstrikes ng Israel. Nakaumang na sa border nito ang mga tropa ng Israel para sa kanilang ground offensive. Grabe, no? Tingnan nyo to, oh. Yung Ayan po. Makikita po natin, mga sangkay, na lahat ng mga kagamitan na pandigma ng Israel ay nakapalibot na po doon sa Gaza. Wala po talagang ligtas dito ang Hamas. Sabi ko nga, mga sangkay, di ba? Dati na ipanalo po nila yung 6-day war. Ganun po. Ewan ko ba, bakit ganun kabilis? Ganun ba talaga ang Israel kagaling pagdating po sa pakikipagdigma? Ngayon, mga sangkay, napapalibutan na po yung Gaza. At wala pong maliligtasan dito, mga sangkay, yung Hamas. Let's say, yung kanilang pwedeng puntahan ay yung Mediterranean Sea. Mahihirapan din sila, mga sangkay, kasi andun po yung mga pandigma ng Amerika at iba pang mga bansa. So, wala po talaga silang lusot dito, mga sangkay. At ito po, pinaghahanda na po ng Israel at anumang oras, pipindutin na lamang po ng Prime Minister ng Israel, magaganap na po ang matinding opensiba nila. At buti sana kung kagaya lamang po yan ng Pilipinas na ano lang, tao-tao lang, mga sangkay. Pero hindi eh. Tignan nyo naman, mga sangkay, oh.
tugisin ng grupong Hamas. Tapos na ang 24-hour deadline ng Israel para lumikas sa mga taga-Gaza City. Puspusan man ang evacuation para naman silang nakikipagpatintero sa mga bombang hindi malaman kung saan nagmula. Grabe, no? Nakakaawa din po talaga. Parang ang sakit sa dibdib na makita na ganito ang nangyayari sa kanila. Ang mga nakalikas patuloy na nagtitiis sa kawalan ng pagkain, tubig, krudo at kuryente. Okay, ito ha. Pinaliwanag na po yan ni Nas Daily. Itong Palestinians ay hindi po talaga yung kalaban ng Israel. At ayon nga po sa kanya, maayos po yung relasyon ng Palestinians at mga Jewish. Magkakaibigan mga sangkay. At sa totoo lang, mayroon pa nga daw po mga Muslim na kasama po sa Israeli forces. Pinaliwanag po yan ni Nas Daily. Kaya nga po sabi niya, wag po tayong magpapaloko sa current event. Ito po ay politika, mga sangkay, dyan po sa Arab countries na gusto po nilang paalisin itong Israel, mga sangkay. Aandap-andap din ang komunikasyon at internet. Lagpas 2,000 na ang nasawi sa Gaza. Sa mga napulbos na gusali, maraming nalibing. Ang sakit sa dibdib, no, mga sangkay. Nag-umpisa sa pag-atake ng Hamas. Ngayon, may mga nadadamay na, mga sangkay. Tapos, itong Hamas, ang gusto pa nilang mangyari, magstay yung mga Palestinians doon. Diba? Dito natin nakikita kung ano po itong Hamas. Ulitin ko, ang mastermind, ang nasa likod ng Hamas ay Iran, na mortal na kaaway ng Israel. Ang gusto mangyari ng Iran, mawala na po ang Israel diyan. Kaya't ginamit po itong Hamas, terror group. Ang problema, mga sangka, itong Hamas, gusto pong madamay ang mga civilian na nandiyan. Kasama ang mga bata at sanggol. Mga nadadamay sa gyerang nag-umpisa sa paglusob ng Hamas sa southern Israel noong October 7. Mahigit 1,000 Israeli ang nasawi noon. Nagsuriin ng Israeli forensic team ang ilan sa mga bangkay. Marami ang nakitaan ng senyales ng torture, panggagahasa at iba pang pagpapahirap. Nauna nang itinanggi ng Hamas ang mga akusasyon ng pang-aabuso. Nako, natural. Tatanggi talaga nila yan, mga sangkay. Alangan naman umamin. Ngayong nagpapalikas na ng mga Pilipino sa Gaza, kasama sa kanila ang kapatid ni Rashad na isang Palestinian at Filipino citizen na nasa Gaza. Huli niya raw itong nakausap sa telepono kagabi. They are telling me you cannot feel what we are feeling now. We are under pressure. We don't know if we will live other moment, any moment. Wasak na raw ang bahay nila sa Gaza. Oh my Kaya goodness. lumikas ang kapatid niya at mag-ina nito papuntang Rafah, malapit na sa border ng Egypt. Kinupkup sila sa bahay ng isang Palestinian kasama ang 5 pang pamilyang Pinoy. 20 tao sila roon, 8 ay mga bata. They are now suffering from no food, no water, and they are a big group. They really are scared and they don't know if they will survive another minute or no. Tingnan nyo ang nagawa ng Hamas, mga sangkay. Alam nyo, mapapansin nyo ang ginawa ng Hamas. Di ba 3 Pinoy ang ginawan po nila ng kahindik-hindik na gawain, mga sangkay. 3 Pinoy na po. At marami pa pong mga lahi ang ginawan din po nila. Pinabagsak nitong Hamas. Dito po natin maiintindihan kung ano po talaga itong Hamas. Ano po talaga yung kanilang pakay. Dahil kung Israel lamang po talaga ang kanilang kaaway, bakit nila idadama yung mga taong yun? Biruin mo, pinuntahan po yung mga kabahayan. Pinasok po, mga sangkay. Ang bihira. Another day. Kahapon nagpunta raw ang kapatid niya at ibang Pinoy sa border ng Egypt sa kumpas ng ating embahada sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Pero matapos maghintay ng 5 oras, sinabihan silang binawi ng mga otoridad ang desisyong buksan sa mga galing Gaza ang border ng Egypt. Please try their best to take them out from Gaza Strip because For security purpose, mga sangkay. Minsan, kailangan po talaga gawin yan. Pero, mahirap po talaga yung situation na ganito eh. Kasi may mga biglaang desisyon ang militar for security. it's really everywhere the bombings there and they don't know if they will survive.
Ngayon, kumakapit si Rashad sa dasal na makalabas ng Gaza ang mga kaanak. Para sa GMA Okay, so yan din po ang kailangan natin gawin. Pagdasal po natin yung mga kababayan po natin doon. Hindi lamang po yung mga kababayan po natin, yung mga Israeli at mga Palestinians na nadadamay sa ganitong klaseng kaguluhan dulot po nitong Hamas. Pero ang plano po ngayon, sa ground offensive na gagawin ng Israel, burahin sa mundo ang Hamas. Yun na po. Wala na po ditong discussion, wala na pong pakikipag-usap sa Hamas. Talagang ito na po ang gagawin ng Israel. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube at i-subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo kong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.